Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng ginataang tambakol. So ito, ang lulutuin natin ngayon. Yung iba, kukunin ko muna sa kawali bago natin lutuin lahat. Right? So, eto na nga guys, halos luto na ang lahat ng isda na i-prepare natin. And of course, iniready na rin natin ang mga ingredients na kakailanganin later on. Kaya huwag kang kukurap kung gusto mong makita paano lutuin ang ginataang tambakol with my own version. Gagamit tayo ngayon ng extra virgin olive oil para sa paggisa ng mga ricado. And take note, pwede naman gamitin natin ang vegetable oil lang, okay? Konting amount lang kasi syempre naprito na natin ang isda kanina. Super duper konti. Ilalagay na rin natin ang bawang kapag mainit na yung mantika. And then, kapag nag-light brown na siya, pwede na nating i-add yung sibuyas. La 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 la. So, pwede natin lagay yung sibuyas. Alright. Then, ilalagay na rin natin ang luya. Pagkatapos nun, isusunod na nating ilalagay ang talong. Yes, talong ito na hiniwa natin ng strips para wala lang. Gusto lang natin na ganito ang style. Hahaluin natin ito ng konti para maging even yung pagkakaluto ng bawat gulay na nandyan. Tapos, ito na, isusunod na natin ang pinakahihintay natin, ang isda, of course. Yes, ito na, ilalagay na natin isa-isa ang isda. Ipapile up lang natin sila ng maayos sa kawali. At pagkatapos niyan, kapag okay na sila, na ilagay na natin lahat, ine-next naman natin ang gata. Bali, gumamit ako dito ng almost 1.5 cup of coconut milk para mas maraming gata, mas maganda at mas masarap yung kakalabasan niya. So ngayon, pwede na tayong mag-add ng pampalasa para sa isda. Maglalagay lang ako dito ng konting paminta and then asin na magbabalance ng lasa niya. Kasi, 'di ba, bago natin pinirito ang isda, nilagyan na natin ito ng asin. So, kailangan i-less na natin yung amount. So, ayan na, kumukulo na siya, guys, no? Parang naaamoy ko na yung amoy ng luto niyang masarap. So, ayan. So, ayan, ganyan na ang itsura niya after ilang minuto. So, mapapansin natin, medyo natutuyo na yung gata. Later on, kapag medyo natuyo na talaga siya, ilalagay na natin ang talbos ng kamote. Ayan na, pwede na nating i-add ang talbos ng kamote dahil medyo tuyo-tuyo na siya. Yan. So, don't worry guys, hinugasan ko na ang talbos ng kamote na yan. So, maghihintay na lang tayo ng konti, konting panahon pa para maluto ang kamote na ito. And then, after a while, hahaluin na natin ito para mag-mix din naman sa kanya ang isda at ang lasa nito. Gagamit tayo ng isa pang panghalo para
mahalo natin mabuti ito. Kailangan din nating hinaan yung apoy para hindi siya masunog. At matansya natin kung luto na ang talbos ng kamote. Tapos, kailangan dahan-dahan lang ang paghalo natin dahil medyo nadudurog siya, no? Yan. So, ayan. Konti na lang. Maluluto ng kamote. Aalisin na natin siya sa apoy. So, yun nga, natapos na natin ang ating menu for today. I hope na nag-enjoy kayong lahat. And once again, thank you so much guys for watching until the end. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe na to our channel. So guys, see you on our next vlog. Bye-bye! And God bless everyone.